pumunta muna tayo, dumako muna tayo doon sa anak na si Paulo Marcoleta, mga bossing. po natin gagamitin ng Kung hindi po natin gagamitin ang kung hindi po natin gagamitin ang diplomasya. Tingin na naman 'yan. Ito na naman tong mga to. Parang mala Robin Padilla lang din. Mainit daw ang ulo ng Pilipinas. Kung tayo daw po kakalma lang hindi. Sige, pakinggan nyo, mga bossing. Yan yung sasabihin ni Paulo Marcoleta. kung hindi po natin gagamitin ng diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, wala na po akong ibang Boss, ewan ko, tatanong ko sa iyo, gago ka ba? Hindi, sorry. Ang itatanong ko sa kanya, boss, ang itatanong ko sa iyo, may television ba kayo? Oh, sa bahay ninyo. May cellphone ka naman siguro. Nakikita mo naman siguro kung ano yung ginagawa nung kampo o nung mga pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap nung tropa ni J. Tariela, ni Commodore J. Tariela. Wina-water cannon na nga tayo. At ang tanging sagot natin, madiplomasyang pakikipag-usap. Hindi pa ba yun diplomasya para sa inyo? No? Bakit ang alam nyo, bakit ang lagi nyong sinasambit, parang laging mainit ang ulo ng Pilipinas at para bang tayo yung nag-uudyok sa kanila para gawin sa atin yung mga bagay na yon. Kaya nagtatanong ako sa iyo, gago ka ba, boss? Kasi social media, mga balita, nandiyan naman po kalat yung mga interview ni Commodore J. Tariela na madiplomatiko, walang bawi-bawi. Mainit pa nga ang ulo ni Robin Padilla. Bakit to? Ano sinasabi ni Boss Noybi? Ang sabi, bakit hindi po tayo bumili nung mas malakas na water cannon at water cannon din po natin sila. Ano mangyayari pagka binalikan ng water cannon? Sasabihin, may mas malakas kayo water cannon. Sige, eto din ang gagamitin namin sa inyo. Mas malakas pa sa water cannon ninyo. Magkakaresbakan na, magkakabalikan na. Doon, malamang mag-umpisa ang digmaan na sinasabi nyo lagi. Pero ang Pilipinas, lagi lang tayong nasa pagpapaliwanag na madiplomatiko. Kasi ayaw natin na manggaling sa atin yung pagsisimulan ng digmaan. Di ba? Kaya po, mapapagano na lang ako talaga. Dito sa mga ito kung saan po nahuhukay yung mga pinagsasasabi nila na mainit ang ulo ng Pilipinas, na kung sakali nakakalma ang Pilipinas, mas magiging maayos lagi. Sabi ni Shiro Kansaki, hindi naman under military ang Coast Guard natin. alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po, ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Yan ang alam mo. Baka yan yung sinasabi sa inyo. Pero subukan nyo mga kababayan, na manood ng mga labas ng balita o labas ng bansa na balita, mga international news, mga bossing, ibinubuko ang China na kung ano daw yung mga nakikita natin, hindi daw katotohanan. Pabagsak daw ang China Di ba? Sabi ni Nana ko Friday, good morning sa Reza Force family, Boss Mark at sa inyong lahat. Sabi ni Ma'am Chris Rose, magkabose sila ng tatay ng kalbo din. Turo ni Daddy Pugs yan. Di ba? Tsaka, hindi feeling ko, merong nasa harap nila, tapos silang tatlo, o kung sila ilan man sila, pati yung mga senador, mga nakaganon, meron nasa harap nila, tapos nakatayo lang sila diretsyong ganon. Tapos sinasabi sa kanila kung ano yung mga sasabihin nila, kung ano yung mga ikukumpas nila. Feeling ko may ganon mga kababayan. No? Kaya pare-parehas sila Na tipo bang parang ang pinapalabas, Pilipinas po ang nag-uudyok. Pilipinas po ang nagtutulak
para mas lalong tumindi ang tensyon diyan sa West Philippine Sea. Oh, Marcoleta, salita ka. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin? Hindi namin kayo kailangan. Hmm. At dahil Di pinakinggan lang. di narinig nila. Oh, ano pa sasabihin mo? sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we Tingin mo ganun-ganun na lang. O sabihin mo na yung mga pribado na mga nag-invest sa bayan ng Pilipinas. Tingin mo ganun na lang nila ipupull out yan? Baka nga yung iba sabihin dyan, wala kami pakialam dyan. Kumikita kami sa bansang Pilipinas. Bahala kayo dyan. No? Tingin mo ganun lang yon, Brad? Anak ng toko naman, no? Alam ko kayong mga Marcoleta, di ba may mga negosyo din kayo? Oh. Ikaw ba kapag kayo meron kang negosyo doon at tapos may sinabi, tapos ganito, ganyan, alam mo na kumikita ka ng malaking pera. Sa lugar na aalis ka na lang dahil nasaktan ka. Di ba nga yung mga tulad nyo medyo may kakapalan ang mga pestlak? Oh. Boss, hindi ganun-ganun yun. Ipaglalaban, baka malamang yung sa iba, totoo tong sinasabi ko, wala silang pakialam dyan. Importante sa amin, kumikita. Maganda relasyon namin sa Pilipinas. Wala kaming pakialam dyan sa sinasabi ng senador na yan. Oh. O yan, tatakutin mo yung mga kababayan natin na baka pauwiin yung mga OFW doon sa China. Sige, takutin mo na. Oh. will pull out all our investments here in this country. Ah. Pati yung mga nagtatrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin. Tingin mo, ganun lang kadaling mapunan yung mga trabahante? Mukha lang pong madali. Mukha lang pong easy, no? Pero ang katotohanan ho, mga kababayan, dehins easy yun. Sa isang bahay na nga lang umalis ang isang kasambahay. Oh, hirap na yung isang pamilya Lalo na pag nasanay na sila dun Ano mangyayari dyan? O sige, kunyari kasambahay sa China, kapwa natin Pilipino, o pinauwi na. Okay, fine. No? Ano mangyayari dyan? Siyempre, kulang na. Wala na mag-aalaga doon sa anak. So ngayon, yung Chinese o kung sino man na mga boss niya, isa doon, hindi papasok sa trabaho. Bakit? Walang nani hanggang siya makakuha ng panibagong nani. At the same time, hindi pa nila, ipagkakatiwala agad-agad yan, mga bossing. Siyempre, bago pa lang, di ba? Madaming proseso yan, Bruce. No, huwag niyong takutin yung mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino, nag-iisip. Ang mamamayang Pilipino ay hindi napapadali diyan sa mga ganyan. Sabi ni Ruben Catenza, ako may magulang. Pag mali, sabi ko, hindi tama ang ginagawa mo, nakakahiya naman sa mga anak mo. Pero itong anak ni Marcoleta, sunod sa mali ng tatay niya. Oh. Huwag niyo na pumurahin. Tangkang anak ka. Oh. Sabi ni Anami Pehako Salem, tama naman yung si Senator Erwin Tulfo, lumayas na lang yung mga Chinese dito sa Pilipinas. Kaya pala si Erwin Tulfo pala ang nagsabi, kaya pala nasaktan yung mga Marcoleta, Kaya pala nasaktan, kaya pala nagsasalita ng ganito. Sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya magiging economic impact nito sa Pilipinas? Tanungin mo din sa kanila kung ano ang magiging economic impact sa kanila. Maniwala ka sa akin, Paulo Marcoleta, kaya hindi nagsalita yung mga yan kasi alam nila hindi ganun kadali. Brad. Kaya nga tanong ko gago ka ba? No, tatakutin mo yung mga kapwa natin Pilipino. Tatakutin nila yung mga nandoon sa China upang sa ganon, naku, kampihan natin yung mga Chinador kasi ito ang makakapag-stay sa atin sa mga trabaho. Tanong lang yon, boss, ha? Kasi doon sa mga sinasabi mo, doon sa mga pananakot mo, parang gago ka Oh. Pero hindi ako naniniwala.
Nagago ka. Parang lang. Ah, ako. Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Oh. Ganyan ba yung ginawa ng Estados Unidos sa kanila? Kaya biglang nataranta. Ayun, nagalit kay Xi Jinping. Boss, makinig ka. Panoorin mo yung mga international news. Makikita mo kung ano talaga ang estado ng China. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, wag naman lahat ng Chinese. Hindi naman po lahat. Ano po? Hindi naman lahat. Ito, nananakot lang itong si Paulo Marcoleta para panigan sila ng mga kapwa natin Pilipino, ng mga OFW na nandoon sa China, sa mga mainland. Para sa ganun, nako, dahil dito sa stand ng mga anti-China ng mga senador, mapapauwi pa tayo, mawawalan pa tayo. Huwag kayong mag-alala. Malabo at mahirap at mahabang proseso yung mga ganyang bagay. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas? At sinabi lang, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto. Saan kukuha? Mexico? Doon. Paulo, ang layo no, Brad. Oh, mapapamahal sila doon. Saan pa sila ibang kukuha? Ito, katapat lang tayo. Ikaw naman, ang dali-dali mong sabihin. Pero hindi mo ipinapaliwanag kung gaano kahirap yung mga sinasabi mo. Ano po kaya ang mangyayari sa atin? Wala lang, ganun pa din. Dahil imposible naman yung mga sinasabi mo. Sabi ni Mabel Santos, kawilan, hi daw. Di ba? Iglesia takot mamatay? Question mark. Sabi ni Berto Martinez, akala ko ba sila lang ang maliligtas at pupunta sa langit?